yung pinirmahan nyo doon, binawi nyo dito. At dito, sinasabi nyo, yung mga proyekto na sobra, 204 billion na ikakagawa sa tao, i-consider nyo as spent. At yun ang recommendation sa inyo ng NGCP. Am I correct? Application nila yan. Balik nyo yung ano. That's the application of NGCP. Mr. Chair, Your Honor, if I may be allowed. Yeah, sige, go ahead. A variance between a partial initial determination or a PA up to between the PA and the final authority, hindi naman po yan unique dito sa kaso na to. We have given provisional approvals din po sa ibang application, pero pagdating po ng final, iba po yon. And Commissioner, variance, ha? You're talking about variance? A Apo. variance of 204 billion and a variance of 223 billion? Are you kidding me? Hindi po yan unique na nangyayari. Pwede lang pong iba yung amount. Pero nangyayari po na iba yung provisional approval sa final po. Alam mo, Commissioner, huwag mo akong paikutin. Sige. Page 2. Page 2. Ayan. Sa page 2, makikita mo dyan yung application. Application kasi ng NGCP to, in-apply eh. At lahat ng in-apply ng NGCP, inaprubahan po ninyo. Nung una, inaprubahan ninyo, tapos nung huli, dalawa na lang yung natira sa inyo. Anyway, like example, dito sa page 3 pala, page 3. Gusto ko lang malaman na kung what have you done dito sa page 3. Yan, katulad sa public relation and corporate social responsibility. Yung kanilang public relation and representation, nag-equate to ng almost 2.5 billion. Yung sa kanilang representation and entertainment, 800 million. Inaprubahan nyo ba to? Kayo nagkaroon ng proposal ng 387. Doon na muna tayo sa CAPEX. Bakit ang CAPEX niyo po? 1 minute. Ha? Bakit po 196 billion po yung inyong pinropose na hindi pa naman po siya tapos, pinopropose niya po. Attorney, ba't po kayo nagpropose ng 196 billion na CAPEX na kung saan ay kasama po dito ang iba't ibang mga proyekto ng 2016 to 2020 na hindi pa po tapos ay gusto niyo nang pabayaran sa taong bayan? Okay, Mr. Chairman, if I may. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Doon po sa, may nasasabi lang po kasi kanina, na lahat po ng in-apply namin, approved by ERC kaagad. Hindi po lahat. In fact, I am asking our finance to check. Kasi meron pa po kaming malalaking projects po, Congressman. 11 projects, hindi nila sinama. And secondly, doon po sa... Attorney, okay, yeah, okay. ang tinatanong ko po sa inyo, sa 196 billion, sabi ng RAAC saka NCL, ang approval lang po nila doon sa CAPEX is 99 billion, hindi po 196, katulad ng in-apply po ninyo. Bakit po ang in-apply nyo ay lahat ng hindi tapos ay sisingilin sa taong bayan? Yun po tinatanong ko eh. Kasi yung application nyo nakalagay sa dokumento na sinubmit po ninyo. Okay. So 196 po yung apply nyo na hindi tapos, sisingilin natin sa taong bayan. Kaya nga, sobra po eh. Ang tanong ko nga po sa inyo, bakit po kayo nag-apply ng mga proyektong hindi tapos ay kailangang bayaran na ng taong bayan? Yun ang tanong ko po. Okay po. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I answer that? Yung, kasi po yung second regulatory period, yung third regulatory period, as spent po yung process na in-apply. So, we applied on the basis of that because even when we came in, even during transco time, ang nakita po namin is as spent yung inaalaw na methodology. From the perspective po of the investor,
Kaya yun din ang kaya those are the rules po eh. Yun ang rules ng ERC. So doon po namin in-apply yon. Okay. From can I continue po? Nakuha ko na po yung sagot niya. Okay. So ang sinasabi niyo po, dahil ito po ang rules, no, nung second regulatory and third regulatory period na sinasabi, pwede yun eh. Pwede na yung mga hindi pa tapos, ikarga na natin sa taong bayan. Sabi, pwede. But, in the fourth regulatory period, I'm pretty sure you are aware. Aware po kayo na may rules ang fourth regulatory period. Opo. According sa Article 4, hindi po allow. And if I may read, attorney, ito sinasabi, ERC will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining its necessity and efficiency to ensure its consistency with the principles and provision of these rules in determining the annual revenue requirement. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, attorney, yung bang hindi tapos is efficient and necessity? Ang tingin po namin Hindi, dyan, opo. Ang tanong ko po, attorney, yung hindi tapos na proyektong isinabmit nyo po sa inyong application, yung po ba ay efficient na? kailangan po namin, necessary po yan. Necessary po Hindi yung pa nga project. po siya tapos, paano siya naging necessary? Eh kung hindi nyo matapos, binayaran na ng tao yan eh. So, ang tanong po dito, Mr. Attorney Sagayo, hindi pa po siya efficient eh. Hindi pa siya useful. Hindi pa siya commissioned eh. Why do you have to charge the consumer? Mr. Chairman, Isipin nyo, Attorney Sagayo, you're charging us sa opening RAB 23 billion exceed. Sa CAPEX, 204 billion ang ginacharge nyo sa taong bayan. Ang tanong ko, bakit? Ang inalaw lang po sa inyo ng RAAC saka NCL para sa inyong CAPEX, alam nyo kailan? 13.3 billion kasi yun ang tapos noong 2016 to 2020. Pero sa application nyo, 179 billion ang sinisingil nyo po sa taong bayan. So ngayon, ang tanong ko po, attorney, ang rules, sinasabi, hindi pwede. Ba't kayo nag-apply? no, Mr. Chairman, if I, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman, but even in the rules, fourth regulatory period, it's suspend. Mr. May Chairman, I ask from the Chairman, as it's suspend, it's, ito na nga po, binasa ko na sa inyo, attorney. Hindi nyo ba nadinig? Ang sabi ko, Article 4, under the rules of the Commission for setting the transmission rates, provide, kukumpletohin ko po, other than the setting of transmission rates for the subsequent regulatory periods, this article shall govern the setting of transmission rates for the fourth regulatory period, covering the period from January 1, 2016 to December 31, 2022. ERC, again, will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining the efficiency of the projects to ensure its consistency with the principles of the provision of these rules that was approved by the ERC. Yun ang sinasabi ko po. In the first place, dapat hindi po kayo nag-apply ng gano'n dahil may rules ang ERC at sinasabi nila, oh, hindi pa pwede itong hindi tapos And these three commissioners agreed with you. okay, Mr. Chairman, insofar as those rules actually are concerned, we have a pending petition with the Supreme Court questioning the validity of the rules set by the Energy Bakit Regulatory niyo Commission. po kino-question ang validity? Dahil gusto niyong ipakarga sa taong bayan. Yung Hindi po. ano pong reason bakit niyo po kino-question ang validity ng rules ng ERC? Okay. Article 4. Are we talking about Article 4? Correct, Of the rules Mr. of Chairman. the transmission Correct. billing rates? Correct, Mr. Chairman. What is your reason behind why you are questioning yung mga proyekto na hindi pa po tapos ay ikakarga na sa taong bayan? Mr. Chairman, under the IPIRA, it is clearly stated
that the rate-setting methodology should be internationally accepted. And it is mentioned there are